Well, if we're gonna talk about reading comprehension, edi hindi yun significantly connected to senior high school. Kasi kung sasabihin natin na from K to 10, nahihirapan na sila, bakit hindi rin natin bigyan ng focus yung K to 10 while giving focus to K to 12? Sa isang debate na dapat ay simpleng palitan ng punto, isang batang boses ang hindi inaasahang umangat. At ang boses na iyon ay kay Arian Ley Tagama. Hello po, I am Arian Ley Tagama. I am 17 years old from Angeles City. I study at Holy Angel University. Sa unang pagsalang niya sa schoolmates debate, hindi lang siya basta sumagot. Nag-iwan siya ng presence. Hindi ko po in-expect yung debate na mag-spark po ng so much interest. Kasi po, first time ko po yun. And both of us po, yung kalaban ko po, si Alvin, hindi po namin na-expect na mag-blow up po yung video. And yung tumatakbo lang po sa isip ko is kung ano po kaya yung opportunities na mapupunta sa akin dahil po dun sa viral clip na yon. So parang I took advantage na rin po na nakakuha po ako ng support and ng interest galing po sa public dahil lang po dun sa clip na yun. Yun po, very unexpected po. Pero ang hindi natin kita on cam ay kung paano siya naghanda. When in a debate po, hindi po pwede yung sumasalak ang kana sarili nyo lang po yung iniisip nyo. Kailangan nyo pong i-predict yung movements ng kalaban nyo. Yung ginawa ko pong preparation is kinakausap ko po yung sarili ko. Nakikipag-debate po ako sa sarili ko. Para alam ko po kung paano ako magsasalita pag nakasalang na po ako mismo. Confidence, discipline, at pag-aaral. Yan ang naging sandata niya. Wala naman pong dagdag pressure, anything. More on motivation po talaga. Mas marami na po yung mata na nakatingin sa'yo, yung mga reactions po ng mga kamag-anak, teachers, and friends. Parang iba-iba po sila. Sila rin po na-excite for us. So, yun po, dagdag motivation po siya. At nang biglang pumatok ang clip niya online, ang pressure naging motivation at ang kaba naging inspiration. Dahil si Arian, hindi lang siya mahusay magsalita. Isa rin siyang performer, athlete, at dreamer. Ever since I was younger, gusto ko po pumasok sa showbiz, magpakita po ng talent such as acting and singing. Nag-spark po yung dream ko na yun. Dati pa po talaga nung na-realize ko na kaya ko pong kumanta, kaya ko pong umarte. Kaya paunti-unti po, tinatry ko pong mag-grab ng opportunities na mailalabas ko po yung sarili ko. Katulad na lang po nung schoolmates debate po. I really took the chance na ilabas na po yung sarili ko para naman po step by step nakakakuha po ako ng opportunities for bigger projects, bigger things po. And natatakot po ako usually sabihin yun sa iba kasi parang ayun po, nandun po yung hiya, andun po yung takot, then andun po yung thought na ay baka masabihan ako ng kung ano-ano dahil ganito yung dream ko, ganito yung pangarap ko, ganun. Pero alam ko po deep inside, yun po talaga yung gusto ko ever since. And I'm pretty sure as I grow older, mas tatapakan, mas lalakas lang po yung loob ko na i-push through na po yung dream na yun. Isang pangarap na matagal niyang tinago pero unti-unti niya nang hinaharap. And yung person naman po na nag-motivate sa akin is yung mother ko po. Kasi everyday nakikita po namin mga magkakapatid kung paano po siya nagsisikap and kung gaano po kahirap yung pagtatrabaho sa kanya and yung pagsasabay po sa pag-aalaga sa aming magkakapatid. So I really aspire po to become someone like her or to even come close po sa kung ano na po yung narating niya sa buhay. At sa araw-araw na inspirasyon, mas lumilinaw ang direksyon niya. For me po, isa pong aral na kailangan sa buhay or dalhin po ng kabataan is maging aware. Kasi when you're aware of something, when you understand something, you know what to do with that thing po. Kaya alam niyo po kung paano tutulong, alam niyo kung anong gagawin, alam niyo anong sasabihin. Kasi I think yun po yung kailangan natin eh. Isang paalala para sa kabataang tulad niya na hindi kailangang perpekto para magsimula. Kailangan lang handa at handang matuto. Mula sa unang debate hanggang sa viral clip,
hanggang sa pangarap na unti-unting nabubuo. Si Aryan Tagama, isang kwentong nagpapatunay na ang boses ng kabataan kapag pinakinggan, may lakas na magbago.